Welcome back na naman mga bay sa ating channel, Boyax BC Tech. Kung natatandaan nyo mga bay, ito yung ni-repair natin na galing sa junk na driver board ng isang amplifier. No? So temporarily, pinatong ko muna sa box kasi ito yung, sa ngayon, ito yung ginagamit ko pang audio trace natin sa mga nire-repair kong amplifier. So, pinakita ko sa inyo muli mga bay kasi meron pa akong isang plano dito, no? Plano ko kasi i-upgrade siya ng medyo mataas yung kanyang voltahe, So, ito naman ay nasa lang siya, 12 to 25 volts yung kanyang supply. Ayan. So, malalaman naman natin kasi doon sa pinaka-capacitor niya. Yan, tingnan natin. Meron siyang 35 lang volts, no? So, ito yung ang gagawin natin dito. I-upgrade natin, gawin natin siyang kung pwede nga magiging to pwede itong gawin natin isang power amplifier, So, abangan nyo mga bay kung paano gawin, paano i-upgrade at yung schematic diagram niya kung pinakita na natin, yung schematic diagram niya. So, doon na lang natin susundan kung paano natin gawin at paano natin upgrade. Problema lang dito ngayon ay wala tayong medyo malaki-laking supply. So, ayan. So, ito, ganito lang muna mga bay. Sa mga baguhan pa lang na pumapasok dito sa channel natin, so i-subscribe nyo na yung channel natin at baka nagustuhan nyo yung ating video mga bay. So, ayan, no, at i-share na rin at i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na gagawin natin mga bay, no? So okay, balik tayo mga bay. So ito yung board natin, tinanggal na dun sa nilagay natin, no, temporary, at ginawa ko na yung kanyang schematic diagram dito mga bay. Ayan na. So manually sa sinuyod ko lang yung mga circuit diagram niya at circuito sa kanyang board mga bay, at ito na yung nagawa natin, no? Ayan. So ito lang yung kanyang design mga bay. So basic amplifier lang siya, design yung palaging ginagawa natin. Ayan. So sa mga master natin dyan, alam na nila yung circuito na to, no? So ngayon set up natin siya mga bay. Patunugin muna natin bago tayo mag-upgrade, Okay, ayan mga bay, na set up ko na muli yung ating amplifier na i-upgrade natin, So, bali ngayon yung gagawin muna talaga natin ay i-test muna natin muli siya, Patunugin muna natin muli. At ito na set up na natin. Meron na tayong ginawang power supply niya na dalawang transformer para magkaroon sila ng 012 kasi single lang yung mga dito output natin. Yan. So ito 12012 to, kaya lang sira yung isang linya niya, kaya yan yung ginamitan natin ng isa, So kinumbine natin sila at meron na siyang 12 tsaka 012. Ito yung 0 niya. Ayan. So ngayon patutunugin natin to mga bay. So isasaksak natin, meron na yung input. Ayan, input natin. Tapos yung speaker natin, ayan. Tapos may laptop na tayo para sa ating input music. Yan yung ilo-load natin. So mamaya magpapalit tayo ng channel kasi isa lang yung speaker natin dyan. Yan. So patutunugin muna natin siya mga bay, bago natin i-upgrade. Yan. Tapos isasaksak ko. Sasaksak na natin.
So, okay. So, patulogon na natin mga bay. Pwesto natin. Ganyan na lang. Ayan. So, play tayo ng music. Ayan. So, tanggalin natin yung isang channel. Yung speaker. Ilipat natin, no? Ayan. So, lipat natin sa kabila. Tingnan natin. Ayan. So, yan yung tunog niya mga bay. Hindi lang natin isasagad. Ayan. So, ayan mga bay. Tumutunog pa rin siya. Tapos dito, lipat nga natin ulit. So, ayan o, wala yung daya ha. Ayan o. Ayan yung mga wire niya. Ayan. So, sa kanya talaga yan o. Ayan o. So, nandyan yung ating speaker. So, nilagyan lang natin ng speaker terminal para hindi tayo mahirapan pag connect. So, bago pala muna ang lahat, no? Bago tayo bago tayo mag-upgrade, bagong lahat ay kukunan muna natin siya ng mga voltahe, no? So, lalong-lalo na dito sa kanyang DC out. Actually, yung DC out niya mga bay, medyo ano siya, medyo mataas yung kanyang DCO, no? Mamaya mag-upgrade tayo. So, isi-set na lang natin sa tama yung kanyang DCO mga bay. So, ito yung kanyang pinaka DC out. So, klaro ba? Dito na lang. Yan. Oops. Yan. So, dito na tayo sa kanyang pinaka speaker kasi speaker terminal. Kasi naka-ground din naman ito yung terminal niya. So, yung isang channel natin, ayan, 0.033. Ibig sabihin, 34, 33. Yan, millivolts. Normal niyan, kahit makakuha tayo ng mga 10. Dapat, no? Okay na yan. O 0. Mas maganda 0. Tapos kabila, ayan, yung kabilang channel 45, so medyo mataas yung sa kabilang side kung napapansin nyo, ayan. Tapos yung kanyang supply naman dito, yung supply nya, so AC natin meron siyang, so sa AC nya, ground tayo, yung AC nya ay yan, 12 yung kanyang AC. Kabila. So, punta tayo sa DC nya. So, DC. Yung DC nya ay ito sa yan, negative 15. Kabila. Ayan, negative 15. Yan yung kanyang supply ngayon mga bay, no? Ayan. So, dahil quasi type siya, quasi siya, kaya yung kanyang yung transistor ay apat na magkaparehos ng value.
or code number. So yan yung kanyang point 1. So point 1 yung kanyang tawag dito, bias. Point 1 dito. Point 1. Ayan. Simulan na natin. Pero siyempre, ang unang gagawin natin ay tanggalin natin ang dapat tanggalin at papalitan yung dapat papalitan. Tapos meron na tayong actually dalawang transformer meron ako dito. So may ginawa akong transformer na tanggalin muna natin yung saksak. Yan. Meron ako ditong transformer na ginawa mga bay. So itong transformer na to ay nilalabas niya is 24 volts AC. Yan. So ayan siya, no. So pwede nating una gamitin to. So i-try muna natin dito, no. Try muna natin dito. O di kaya diretso na, no. Doon. Yan. 5 auto. 34 volts. 0.34 volts. Ayan. Pwede na yan, no. So try natin mamaya. Magpapalit muna tayo ng mga pyesa. Okay. Sige. Okay mga bay, simulan na natin ang pagpapalit ng mga kailangan palitan ng mga pyesa, no, component, lalong lalo na dito sa kanyang pinaka critical area ng ating amplifier driver. So okay, pag-usapan muna natin yung circuit niya dito. Ayan. So yung circuit niya dito ay single lang siya, no, differential. Yan, makikita naman natin dito na sa bawat channel niya, no, mga bay. Kasi yung pagkakalagay o pagkakadesign, meron siyang 5 transistor. Ayan, bawat channel, left and right. So ito, base naman sa schematic diagram natin, bali mamaya na lang yung no, yung final kung ano yung mga papalitan doon. So papalitan lang muna natin, tapos papakita ko sa inyo kung alin yung mga pinalitan doon sa schematic diagram natin, no. So i-screenshot nyo na lang maya. So dito, no, 5 transistor bawat channel. Ibig sabihin, single differential lang siya. Di katulad ng board na to. So meron kasi akong isa pang ginawa dito, no. So hindi ko pa natapos. So yung kanyang isang channel ay dual differential siya, no. Ayan. Ito rin yung isa. So dito sa ano lang to mga bayha, sa mga baguhan lang, sa mga nag-aaral pa patungkol dito sa mga amplifier. So, merong single differential at meron ding dual or double differential mga bay. So dito single differential lang siya mga bay, no. So yung naunang dalawang transistor dito, kasi ito yung pinaka-input niya. Yan dito. Saksakan ng input natin, no, sa likod. So ito yung isa dito, tapos yung isa papunta naman dito sa kabila. So yung pangunang unang dalawang transistor mga bayan, yung kanyang differential stage. Tapos sumunod naman yung bus stage at driver stage niya, transistor.
driver transistor niya. Papunta na to sa ating mga output, no. Ganun din dito sa kabila, mga bay. So ngayon, yung ano ba yung dapat natin palitan, kasi magtataas tayo ng voltahe. Bakit papalitan? So unang-una, kailangan natin palitan tong kanyang pinaka-bus, kasi magtataas tayo ng voltahe, no. Tsaka yung driver niya. Ayan. So try ko lang ipakita sa inyo yung mga data nito, kasi yung kanyang original dito ay 1015 at 1815, mga bay. So medyo mababa lang yung kanyang voltage rating dito, kaya itataas na natin siya. Ayan. So yung gagamitin natin dito sa kanyang driver, so yung 502 na driver, ano, para sasagad na natin talaga itong kanyang, ayan, C2073 at A940 A940. So yan yung ilalagay natin dito sa ating driver, mga bay. Tapos yung sa bus, ano yung ilalagay natin? So ito, yan, wala po makita nyo, no? 5401, kayang-kaya pa nyan, mga bay. So bali ganon din dito, kung ano yung pinalitan natin dito, papalitan din natin sa kabila, ano. Ayan, so tingnan natin to, 5401. Ayan. So okay, palitan natin, mga bay. Tanggalin natin tong mga pyesa niya, no. Unahin natin ang bus para hindi tayo hindi tayo mahirapan paglagay, kasi kapag nalagay na natin yung driver, malalaki yung driver, mahirap nang pasok doon. So okay, so sana ba yun? So tanggalin ko lang muna, mga bay, siguro, no, para naman mabilis tayo. So okay, natanggal ko na, mga bay. Ito yun sila, oh. Yan. So pakita natin kung makita yung number nya. Yan. Ano ba to? C1815. At yung iba ay tulad nito. Yan, 1015. So ito yung ilalagay natin, 5401. So ngayon, mag-ingat sa paglagay dito, mga bay, kasi iba yung posisyon ng paa niya, no. So explain lang natin. So ito yung dating tinanggal natin, no. So bali yung kanyang posisyon ng paa dito, mga bay, sa ating 1815 at saka 1015, ito yung kanyang emitter. So emitter, collector at saka base. So yung sa 5401 naman natin, at yung kakomplementary dito na 5551, yung kanyang pin position naman ay emitter, katulad din doon, emitter, pero base na yung sa gitna, collector na to. So at least yung kanyang pinakaunang pin, emitter, at base yung gitna, collector yung pangatlo. So baliktad yung ating 1815, kasi yung kanyang collector nasa gitna, samantalang ito base yung gitna. So dapat dito itong dito sa butas, ilalagay natin to sa gitna, mga bay. So try natin kung anong pwedeng gawin. Ibibend lang natin. Teka, sana yung natin dito. Try nating i-bend. Ganyan.
kasi iba yung posisyon ng paa, no? So diskarte na lang natin to, diskartehan na lang para mas malagay natin mga bay. Tayo natin yung ganitong posisyon. Okay. So ganyan siya. Ganyan na yung kanyang paa. Ayan. So lagay natin dito. So naging ganito na siya bay, mga bay. So, sa butas. Emitter, collector base. So yung base binin natin saka yung collector niya para magmukhang ano pa rin siya, no, dyan sa kanyang posisyon. Natin kung hindi ba nag-short. So hindi naman mga bay. Okay. So hinang natin. Hinang natin. Hinang natin. Okay. Sorry. Nano pa natin yung camera. So ayan. Putulin natin. Ano ba yung paputol natin? So putulin natin yung existing na paa. So ayan. So kung mapapansin nyo mabay, ganun pa rin yung kanyang posisyon. Ayan. So pero yung paa niya nilihis lang, no. Ayan. Okay naman. Tingnan natin ng maayos. Okay. So driver. Ayan. So yung driver mga bay, ito yung posisyon niya. Ang original niya, so emitter, collector, base. So dito naman base, collector, emitter. Ayan. So ano na, no? Nasa na yung isa? Ito. Ayan. So sa kabila nga pala muna mga bay, no? Lagyan muna natin, lagay na lang muna natin to para mas ano tayo. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Lagay natin dito sa kabila. Tigas. Ay, pumasok ka. Ayun. Yan. Hinang natin, hinang. Hinang natin. Yan. So, ganun din, no? Yan, lumihis yung base at saka collector. So, okay. So, dito na naman tayo sa
ating So, okay, naputol tayo mga bay, no? So, balik tayo mga bay. So, driver na naman tayo, no? Yung driver na naman yung ating papalitan. Okay, so, siyempre, yung ating driver, so, si C1815, siya na yung So, C, tama ba? C. Hindi makita. Ayan. So, C, siya na C1815. So, C2073. So, take note sa paa mga bay, ha. Ayan. So, ganon din. So, yung dito, ayan. So, ganyan. So, yung butas, ayan, yung butas. Ayan, klaro ba yung butas? Ganyan, yan lang. So, emitter, collector, base. Emitter, collector, base. So, yung ating C20 naman, base, collector, emitter. So, wala tayong ililihis, kundi babalik ta rin lang natin yung posisyon ng sulat. Ayan. So, dapat ganun sana, no? Kasi yan yung plot. Ganyan. Kaya lang, yung kanyang emitter ay nandito, no? Yan yung kanyang emitter. Ito yung kanyang emitter. So, ganyan yung pasok natin. Yan. O, diba? Yan yung ipapasok natin. CC. Tapos yung A940, ito na yung sa 1050 natin. So, ganun din, no? Ganyan. Ganyan. O, diba? So, maganda. Tapos, yung sa kabila, lagay na lang natin C. Tapos, yung A. So, ayan. Tapos, diba? Tapos, hinang natin. So, hinang natin. Medyo gumagabi na, mga bay. Yan, magsasaing pa tayo. So, mamaya, tatapusin natin to. So, ikakat ko yung video dito na naman. Kasi magsasaing pa tayo. Panghapunan. So, maya after kain. Tingnan natin kung matitira pa ba natin to. Continue pa ba natin to. Yan. So, hinang lang. Medyo medyo yung paghinang natin kaya pa rin naman natin para mas hindi tayo mahirapan. Yan. Okay. So, yung isa na lang dito. Wala pa pala. Batoks. Ayan. Putulin ng nail cutter.
Ayan. Nail cutter ni Mrs. Naku po. Wala na. Sira na yung nail cutter ni Mrs. Bili na lang tayo. Ayan. Sira na kasi yung ano natin, side cutter. Okay. Tabi natin. Ayan. So yan na siya. Ayan o. Iyay. Nag-crack. Tingnan natin. Saan yun? Okay. So, ayan. So, unang pinalitan natin yung kanyang sabas at saka driver. Okay na mga bay. So, dito na naman tayo sa itong transistor na to mga bay, diode yan. Papalitan natin yan. Gawin nating IN4007 taka dito, no. So tingnan natin. Okay, 4004. Tingnan natin, no, kung alin yung pwede. Subukan lang natin muna sa mababa. Yan. Tapos yung mga resistor mamaya papalitan natin. Okay, so magsaing muna ako mga bay. Siya nga pala mga bay, no, uulitin natin yung ating gagawin dito sa driver transistor niya kasi baliktad. Nung chinik ko siya, no, binalikan ko kasi chinik ko muna siya bago mag-proceed sa ibang papalitan. Meron akong nakitang mali doon sa pagkabit natin mga bay. So meron na at yung kabila inayos ko na. Kung napapansin nyo yung casing ng ating driver transistor na A940 at saka C2073. So bali ito yung kinabit natin nung una. Ayan. So baliktad pala siya mga bay kasi yan. Kasi yung base dito na side sa sa ating 1815 A1815 tama ba? 1815 C1815. So dito yung kanyang base, yan baliktad kasi yung base nito dito, no. Dito yung base kaya babaliktarin natin. Ayan, ginawa ko na yung isa. Binaliktad na natin base, collector, emitter. So dito na yung emitter na banda. Ayan. So lahat dito na side, ito yung pinaka-emitter at ito yung base niya. So baliktad talaga to. Imbis na ito yung emitter, naging base siya, no. So babaliktarin katulad natin dito. Babaliktarin lang natin to para maayos natin yung casing ng ating transistor na driver mga bay, no. So okay, ayan. So ganyan na siya. Base, lahat dito base. Yung base niya. Tapos dito naman yung emitter. Ayan. Diyan siya naka-pwesto, posisyon. So okay, susunod ay yung lahat ng
nakakonekta dito sa kanyang supply, tataasan natin mga bay, no, katulad ng mga 22 ohms dito. 22 ohms meron dyan. Ayan. Tapos yung kanyang sa differential nya, dagdagan natin, meron siyang 33K dito. So dadagdagan natin yan, gagamitan natin ng adjustable na resistor, no, yung potentiometer, para makuha natin yung may tama natin yung kanyang DCO dito mga bay. Okay, so tanggalin ko muna tong mga ano niya, tong 22 ohms. Tama ba? 22 ohms. Parang 220 siya. Ito lang. Dito may dalawa dito eh. Yan, connected yan sa supply. Papuntang bus. At driver natin. So tanggalin ko lang at papalitan ko. Ang gawin nating mga 220 ohms. Try natin, no. Hindi ba siya mag-init? Ito tsaka ito. Ayan, ito nakakonect siya dito sa bus nya. Tingnan nga natin. Ayan. Emitter. So emitter connected. So tanggalin natin to, itong dalawa. Ayan. Papalitan natin ng mataas-taas mga bay. Okay mga bay, so bali ito na siya, no. Ayan, so tapos ko nang mapalitan yung mga kailangan palitan. Kaya napapansin nyo, meron na siyang wire at may potentiometer na. Ito siya, oh. Ayan. So ito yung magsisilbing adjust o calibration sa ating DC out mga bay. Ayan, so yung mga resistor dito na mga pinalitan, ano ko lang ha. So ito yung 220 kanina, 22 ohms, naging 220 na siya ohms. Ayan, papunta dito sa kanyang pinaka bus stage. Tapos meron tayong dinagdag dito na sa kanyang circuit mga bay, no. Bali dito sa kanyang differential, ayan, meron siyang 5.7K dito siya, galing sa differential natin, dinagdag natin para at saka tapos yung kanyang dito naman sa kabilang supply, ito yung kanyang 4.7 na galing naman dito sa emitter ng ating differential. Ayan, pinalitan ito ng 33K mga bay. So papunta yung base ng ating driver. Ayan. Tapos ano pa ba? So ayan, papuntang ano siya, papuntang driver natin yung 33K na yan dito. Yan. So next ay itong kanyang potentiometer, nilagay natin dyan para hindi na natin i-release muna yung 33. Yan, so dinugtungan natin. Tapos yung ating 4148 dyan, bali pinalitan na rin natin mga bay. Yan. Yan, maingay talaga dito kasi malapit sa daan tayo mga bay. Kung anong pinalitan doon, ganun din dito, no. Tapos naglagay na tayo ng supply. So yun lang mga bay yung pinalitan natin.
At hinanda na akong supply dyan. Yung supply natin ay yung ano na, ating pang 502 ano. So tapos i-connect natin to mga bay para matest natin kung anong magiging resulta dito mga bay, kung tutunog na ba to, hindi pa aapoy, masusunog, meron ba? Tingnan natin mamaya mga bay, no. Ayan, lagay ko lang yung wire connection sa ating supply para at least makapag ano tayo, kapag bias tayo kung tama pa ba yung bias niya, kasi sa original niya meron siyang 0.1, so medyo mababa yung kanyang bias pala dito mga bay, no? Pero tumutunog naman. Ayan, so try natin ngayon kung okay ba. So i-adjust natin yung potentiometer para itama natin, mapababa natin yung kanyang DC out. Kasi naman yung sinukat natin kanina, no, yung kanyang DC out sa original niya. So para sa akin medyo mataas yun, no, pero okay pa yun kasi hindi naman na DC out yung lumalabas dito, no. So ayan, so kaya lang naman naglagay tayo ng potentiometer dyan para may adjust natin, mas mapababa pa natin yung kanyang DC out mga bay, no. So gawin nating mula 0.33, gawin nating siguro mga around 10 o di kaya 0 mga bay. So okay, double check lang natin kung meron bang mga short dito, no. So wala namang short ata dito, no. So ayan, so try nating supplyan mga bay, sasaksak natin kung hindi na ba to aapoy o mag-uusok mga bay. So sa totoo lang mga bay, pag magtitest na talaga ako, ito yung pinaka kinakatakutan kumbaga, kasi medyo mahaba na yung ginagawa natin, tapos magkakaroon ng problema, yun lang, no. So sana hindi, pero ganun naman talaga, part na yun ng pag-aaral. So ayan, sinaksak na natin at i-observe natin kung anong mangyayari bago tayo magsukat. Okay, so far wala mga bay, so walang umusok. So try nating magsukat ngayon kung balance ba yung kanyang DC out. So DC out muna tayo bago tayo sa bias, try natin. So sukatan natin mga bay, ipapakita natin kung anong sukat natin ngayon. So DC out tayo, no. Yun lang, kita nyo mga bay, supply yung lumalabas sa kanyang DC out. So ayan, so sa kabila naman, so wala. So good yung kabilang channel mga bay, ayan, good yung kabila niya, hindi siya nagdi-DC out. Baba natin, tingnan natin sa millivolts ilan yung kanyang DC out. So ayan, 34, 35 yung DC out niya. Try kaya nating ikutin yung path natin kung anong mangyayari. Oops, ayusin natin. So tumaas, so parang walang, hindi gumalaw mga bay, no. So isagad natin.
So ayan, tumaas. So ibig sabihin, gumagana. Na-adjust natin dito sa kabila yung kanyang DC out. Yan. So hanggang 35, 34 lang siya. Pero dito sa kabila mga bay, so supply yung lumalabas niya. Yan o. Supply yung lumalabas. So yung bias niya, try natin. Tingnan natin yung bias. So ayan yung bias o. So dito sa kabila, 0.2. So hindi sila pareho. Yung original kasi na bias dyan ay 0.1. Mga bay, 0.1 lang no. Ayan, 0.1 bias niya. Ayan, 0.1. So mababa lang yung kanyang bias, 0.1. Pero tumutunog siya mga bay. So gagawin natin ay hihimayin natin no. Titingnan natin kung saan tayo makakakuha ng ano dito, trouble. So ayan, dinischarge ko na. So nag-discharge naman siya ng paunti-unti mga bay. So tingnan natin yung kanyang mga transistor dito mga bay no. Tingnan natin sa kanyang pinaka mga transistor. Try natin yung hindi natin pinalitan, baka nandun lang yung sira niya. So matapos kong chinek mga bay yung board, yung mga dito sa kanyang transistor. So yung pinalit natin na bustage dito sa kanyang board ay sira pala mga bay. Hindi ko kasi na-check to. Hindi ko alam kung talagang sira na siya, factory defect. Ito sa 5401. Excuse me. 5401. So ba't kaya yung kasi yung isa hindi naman sira. Ito yung kanyang collector at emitter yan oh. Leak. Yan. So leak yung kanyang collector at emitter. So minsan talaga mga baino dapat talaga nating i-check muna bago ikabit. Hindi naman basta-basta yan matatamaan ng basta-basta. Lalo na yung mga natin good naman yun. So ayan wala, bago. So ikakabit natin itong mga bay, tapos tingnan natin, check natin kung good naman yung kanyang bias. So kasi yung kanyang isang dati nating pinalit, leak yung kanyang emitter at collector. So ulitin natin yung kaninang paglagay mga bay. Ayan. So ikakabit ko na muna to mga bay. So hindi pa tayo, medyo mataas na yung oras, hindi pa tayo nakapag-testing. Okay. So okay mga bay, ito na yung ginawa natin Ayan. So matapos kong nilagay yung transistor sa bustage, tinanggal ko na yung potentiometer, tapos nilagyan ko na siya ng 100K mga bay Yung 33 tinanggal ko, tinaasan ko, ginawa kong 100K bawat channel niya. So ngayon i-check natin yung bias, yung DC out, kung normal na ba mga bay. Sana bumaba yung kanyang DC out mga bay. Ayan. So isasaksak natin tapos i-observe.
kung wala bang uusok ulit. Okay, wala naman. So ayan, walang umuusok. Init ba? Mainit. So hindi naman siya mainit mga bay. Okay, so try nating sukatan yung DC out nya dito sa emitter ng ating transistor output. So ayun, naging 24 o 26. Kabila. Oops. Ayun. So 18 na lang mga bay. No? So pwede pa nating babaan yan. So matapos mapalitan natin yung transistor, naging 26 na yung kanyang output, no? I mean yung DC out. So wala namang umiinit. So sukatan natin ulit. Ganun pa rin yan, ganun pa rin, 26. So hindi lang natin maayos yung probe natin. So ayan, 0.026, ibig sabihin 26 millivolts. So actually pwede na yan, kaya lang mas maganda pang babaan, no? Babaan pa natin mga bay. Yan. So ibaba pa natin. Bali ito na mga bay. Pinalitan na natin yung kaninang mga resistor, no? Yung tinuro natin ay tinasa natin yung kanyang 100 K, naging 120 na, 120K. Tapos yung kabila, kasi hindi siya parehos, no, ng DC out, so nilagyan na natin siya ng 130. So sinukat natin, ayan. So 0 na siya mga bay. Ayan, 0 na siya. Okay. So kuha na natin mga bay, no, yung tamang DC out, mababang DC out. So hindi pala nakasit sa millivolts. Try natin muli. Ayan, so meron siyang 6. So yung 6 na yan mga bay sa 6.5, tama-tama na yan. Yan, 6 katulad din sa kabila, 6.7. So mababa na talaga yung kanyang pinaka DC out. So ganitong sukat mga bay, voltahe niya sa DC out niya, ay maaari na nating, pwede na nating ayan, o, bumaba pa nga siya, o. Ayan, o. So maaari na nating patugtugin mga bay, no? Ikakabit natin yung mga input natin, wire muna. So ayan mga bay. Okay mga bay, testing na natin yung in-upgrade nating amplifier, ano. So ito na siya, ready na siya, meron na siyang speaker input, tsaka yun yung ating input music. So try nating patulugin, volume na natin mga bay. Lipat natin kabilang channel. So try natin ilipat sa kabilang channel mga bay. So ayan, working na po yung ating
in-upgrade mga bay, no? So yung dating 12 lang yung supply niya, pumapatak ng 15 lang doon kasi maliit yung ginamit natin. So ngayon, nilagyan sa natin ng pang 5 auto. Tapos mayroon siyang filter, capacitor, at yung driver naman niya ay pinalitan natin yung dapat palitan. So ayan na siya mga bay, no? Hinipo ko. So medyo wala namang umiinit, no? Ayan mga bay, no? So tapos na tayo sa ginagawa natin. So far meron tayong good result sa ginagawa natin na pag-upgrade, no? So sana'y nakatulong din to sa mga baguhan, no, na katulad natin. So successful yung experiment natin dito kasi actually hindi naman talaga gamay natin yung mga ganito, no, pero meron na rin tayong na-research kung paano siya i-upgrade mga bay.